Hello everyone, this is Ruby and I'm an OFW. I am married by the grace and will of God. We have been together for 20 years until now, yes. Kasama pa rin kami ng asawa ko hanggang ngayon at 20 years na kami nagsasama. Meron lang akong tips para po ito sa lahat ng mga OFW, babae man o lalaki. Ito po advice ko or sana may apply ninyo sa sarili ninyo, mag-asawa. I have tips for couples in long distance relationships because I am an OFW. I will share my knowledge with my fellow OFWs. Ngayon po, meron po akong 4 na ibibigay sa inyo na tips kung paano po mapatatag yung pagsasama ninyo, kung paano po yung relasyon ninyo, umaano po siya, magtagal po siya. Ngayon po, una po, kumustahan sa araw-araw, kumustahin niyo yung asawa niyo. Halimbawa na lang, kumusta ka, kumusta araw mo, ganun. Kung ano man yung tawagan niyo, honey, kumusta ka, kumusta yung araw mo ngayon, kumain ka na ba, yung ganun. Depende na po yan sa inyo. Ngayon, pangalawa, pagpapaalala ng pagmamahal at suporta. Ganun. Meron po kayong na pag-uusapan, halimbawa na lang, miss na kita sobra, mahal ko, miss na kita sobra, huwag kang mag-alala, magsasama din tayo. Yes naman po, kasi kung may contract tayo dito na kailangan natin tapusin, at syempre magkakasama din tayo, magkapamilya. At pangatlo, pagpaplano para sa kinabukasan. Isa yan guys, pag tumatawag ako sa husband ko or nagchat-chat kami, hindi maiwasan kasi syempre may mga pangarap kami, may pangarap siya, may pangarap ako, at same lang din yung pangarap namin dalawa, at yun din na pag-uusapan namin, Tapos pang-4, simpleng lambingan. Alam nyo na yun guys, alam nyo na yung lambingan kasi syempre kilala nyo mga asawa nyo, lambingin nyo naman, diba? Kailangan natin yun sa isa't isa. Tapos ngayon, mayroong mga karaniwang paraan ng komunikasyon. Siyempre, may mga cellphone tayo, o video call natin si husband, chat natin, voice note. Ito yung mga dapat gawin natin guys para pumapalago yung pagsasama natin, na kahit malayo tayo sa ating mga asawa, iando pa rin yung komunikasyon, relasyon natin, ibuo pa rin, diba? Wag naman yung kasi marami din akong nakikita na mga OFW. Syempre hindi natin alam at hindi natin alam kung ano nangyari sa kanila at bakit nila ginagawa yun, diba? Mahal natin ang pamilya natin, syempre kailangan natin maglaan ng komunikasyon. Kaya yan lang po, at salamat. God bless po sa lahat ng mga OFW.